Ano ang pwedeng gawin para mabawasan ang away mag-asawa? Una, babaan ang pride. Wala namang mawawala kung alisin natin ang pride natin sa katawan. Hindi naman kawalan kung hihingi tayo ng tawad sa mga bagay na nagawa natin. Wala namang masamang magsuri kung para naman sa ikakaayos ng problema. Number 2, iwasang magsumbatan. Bilang mag-asawa, may kanya-kanya kayong ambag para sa pamilya. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw lang ang may ginagawa at ikaw lang ang nakakatulong. Dahil pareho kayong mirong ginagawa at pareho kayong may ambag. Number 3, ilagay sa lugar ang barkada, inom, mobile games at sugal. Tandaan na kapag nagdesisyon kang magkapamilya, pamilya na ang priority mo at hindi ang kung ano paman. Pwede namang lumabas minsan kasama ang barkada, pero huwag namang aabot sa punto na uumagahin ka. Pwede namang mag-mobile games, pero limitahan lang para may oras pa rin sa pamilya. Sa usapang sugal naman, sa totoo lang, hindi talaga maganda ang epekto ng sugal, kaya kung pwedeng alisin, alisin na lang. Sunod, hanggat kaya, iwasang mag-away dahil sa pera. Pag-usapan ng mabuti ang tungkol sa pag-handle ng pera. Kung maaari, mag-ipon para may madukot sa oras ng pangailangan. Mag-invest o mag-business din para lumago ang pera. Matutong i-identify kung ano ang needs versus wants. Sa ganitong paraan, mas magiging maayos ang pagbabudget at hindi nahahantong pa sa pag-aaway dahil sa pera. Sunod, maging tapat sa asawa. Isa sa mga mahalagang sangkap para maging maayos ang pagsasama ng mag-asawa ay ang pagiging faithful. Sunod, mag-set ng boundaries kung hanggang saan at kung hanggang magkano lang ang pwedeng isuporta. Kagaya ng nabanggit ko, kapag nagdesisyon kang mag-asawa, ang pamilyang binuo mo na ang magiging priority mo. Kaya kailangan nyong maunawaan na secondary na lang ang kanya-kanya ninyong pamilya. Sunod, pag-usapan at isettle ang differences. Kagaya ng nasabi ko, hindi maiwasan na magkaroon ng differences ang bawat isa. Ang key dito ay pag-usapan ang mga bagay-bagay para maunawaan ang gusto at ayaw ng bawat isa. Number 8, maging open sa isa't isa. Bilang mag-asawa, makakatulong ng malaki ang pagkakaroon ng open line of communication. Sabi nga, walang problemang hindi nadadaan sa magandang usapan. Number 9, i-assure ang asawa na siya lang para mabawasan ang pagsisilos. Hindi maiwasang magduda at magsilos lalo na kapag mayroon ng trust issues ang isang tao. Ang magandang gawin ay i-assure ang asawa na siya lang ang mahal mo. Huwag kang gagawa ng mga bagay na ikasisilos niya at iwasan mo na rin ang mga bagay na alam mong maging dahilan para magsilos siya. Number 10, pagtulungan ninyo ang mga gawaing bahay. Laging tandaan na ang gawaing bahay ay dapat na pinagtutulungan. Hindi porke ang isa lang ang nagtatrabaho ay nangangahulugan ng yung isa lang ang gagawa ng mga gawaing bahay. Kailangan pa rin magtulungan para mas mabilis matapos ang mga gawain. Norma naman talaga sa mag-asawa ang magkaroon ng hidwaan o tampuhan, pero mayroon namang mga paraan para ito ay maiwasan at magawa ng paraan. Nawa ay mayroon kayong napulot at natutunan. Thanks for watching.